Pagpasok sa tindahan ng scrap metal, ibinaba ni Lian ang shutter. Pagtingin sa tambak ng scrap metal, naisip niya, hindi ba ito ang bisikleta? Ang Spirit 5 Metal Shop. Hinalughog na ito ng lalaking iyon. Hinailan niya ang isang upuan, umupo, at kumuha ng karot para kainin. Samantala, sa isang kabinet malapit sa Lian, isang natatakot na mata ang tumingin sa labas. Lahat ay pinagmamasdan ng ibong inilabas ni Lian mula kay Sudo. Kalmadong binalutan ni Lian ang kanyang sugat, pagkatapos ay sinabi, may ilang oras pa bago magbukang liwayway. Kung ayaw mong masuffocate dyan, edi lumabas ka. Nang marinig ito, alam ng nasa kabinet na siya ay natuklasan. Isang maitim ang balat, pulang buhok na batang babae ang gumapang palabas at lumuhad sa harap ni Lian, humihikbi. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Nanlamig ang mukha ni Lian. Isang luha ang tumulo sa pisngi ng dalaga. Ililigtas mo ba ang buhay ko? Binunot ni Lian ang kompletong dragon sword at tinusok ito ng diretsyo sa kanyang lalamunan. Bagamat parang desperado siya, nakakagulat na mabilis ang reaksyon niya. Lumingon siya para iwasan ang suntok, naputol lang ang balikat niya. Nang magkagayoy nagpasuray-suray siya sa lupa at nagsabi, ibig mo ba ang aking mana? Kaya kong ibigay sa'yo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ayokong mamatay. Bahagyang kumurap si Lian at inilagay ang kompletong dragon sword sa ilalim ng baba ng babae. Sabihin mo sa akin kung ano ito. May nakalagay sa bulsa ko. Ibinato ni Lian ang kanyang espada at pinutol ang bulsa ng dibdib ng babae, at nahulog ang isang itim na piraso ng chest. Inanunsyo ng system na ang Moshi Cheesy ay isang consumable item na magagamit lang sa free hunting mode. Gamit ang 100 Ghostwalker Point, maaari kang umamin ng pagkatalo, at maaari mong aktibong kunin ang isa sa iyong mga inheritance at gawin itong inheritance scroll. Inilagay ni Lian ang kompletong dragon sword sa mesa sa tabi ng batang babae at pagkatapos ay sinabi, na may problemadong ekspresyon, na ang kaganapan ng Ghostwalker ay nangangailangan sa iyo na pumatay ng 6 na tao. Pinapahiya niya talaga ako. Kung walang mana, babalik siya sa pagiging ordinaryong tao. Hindi niya maaaring ipasa ang kaganapang ito. Kung hindi siya papatay ng 6 na tao, tuluyan na siyang makulong sa makamulto na lugar na ito. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng dalaga, at sinulyapan niya ang kompletong dragon sword sa mesa. Matapos mag-alinlangan sandali, bumantong hininga siya. Mas mabuti na ito kaysa mamatay dito. Ngumisi si Lian. Kung ngayon ka lang nang ahas na hawakan ang buong dragon sword, pinatay na kita. Paano naman ngayon? Ang iyong mana kasama ang lahat ng mga item na may magandang kalidad sa itaas sa iyong katawan ay maaaring hindi pumatay sa iyo. Kailangang tanggapin ito ng dalaga. Pagkatapos ay lumitaw ang panel ng system. Ang kakanyahan ng panitikan at sining ay maaari lamang magdulot ng pinsala sa katawan, at ang pampalakas ay maaaring sumabog. Ang Thoctru sa Luwa may AI Duak Kwamano ay gumugugol ng 12 oras ng buhay kapalit ng 1 taon ng anti-aging. Fang Chin kay mataba. Pagkatapos gamitin, maaari mong random na maunawaan. Ang isang item ng katayuan ng aktibong kasanayan ay nangangailangan ng isang mabalahibong species upang magmana. Awaken ng level above 40. Pagkatapos ay dinurog ni Lian ang chest piece, at isang gintong liwanag ang lumipad palabas sa katawan ng babae. Inihayag ng system ang Changman Dio Keido Wind Wings. Ang paggising na antas siyam ay nagpapahusay sa kakayahan ng may-ari sa pagtalon, pagtakbo, at pagdodging ng 70% at pinatataas ang lakas ng 45%. Ang pag-activate ng Wind Wings ay nagpapahintulot sa gumagamit na malayang ipamahagi, para sa isang tiyak na tagal ng panahon, ng kabuoang 135 puntos ng pagpapahusay.
Kasama sa mga enhancement point ang paglukso, pagdodging, pagtakbo, at lakas sa 4 na kategorya. Pansin, Ghostwalker. Maaari mo itong gamitin upang palitan ang iyong sariling mana. Matapos itong palitan, mamanahin ni Chongming Bird ang awaken ng level na 9. Ang mga kontrata ng dugo ng ulo ng ibon ay hindi maaaring bayaran, kaya mangyaring bigyang pansin, Ghostwalker. Maaari mo ring ituring ito bilang isang ordinaryong Ghostwalker token upang lunukan at taasan ang iyong antas ng paggising ng 9. Isang kislap ng liwanag ang lumitaw, at inalis ni Lian ang Inheritance Scroll. Napatitig ang kanyang mga mata sa mukha ng dalaga, at dahan-dahan itong naglakad patungo sa kanya. Ang batang babae ay tumingin kay Lian sa takot. Anong ginagawa mo? Sinong nangako na ililibre ako? Natarante siya at hinawakan ang screwdriver sa tabi niya at itinaas ito sa dibdib niya. Sumisigaw, "You don't keep your word." Hinawakan ni Lian ang nanginginig niyang braso at bamulong, May 4 na oras pa bago madaling araw. Sa estado niya ngayon, mamamatay lang siya, anuman ang makaharap niya. Ang templo ng Guanyin sa Guanyin Park ay malapit, at ito ay isang bagay na pumipigil. Dadalhin kita doon. Pagkarinig nito, pinunasan ng dalaga ang kanyang mga luha at sinabing, "Salamat." Sa kalangitan, ang mga ulap ay madilim. Tinulungan ni Lian ang batang babae na maglakad sa walang laman na kalsada. Biglang umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril, na bumasag sa katahimikan. Tumalsik ang mainit na dugo sa mukha ni Lian. Isang butas ng bala na kasing laki ng kamao ang lumitaw sa dibdib ng dalaga. Mabilis na sinalon ni Lian ang nahulog na babae. Bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Mabilis na nanlabo ang kanyang mga mata. Nakahandusay sa lupa ang dalaga na wala ng buhay. Sa sandaling ito, sa intersection, sinabi ng isang lalaking may sniper rifle, "Malas, hindi ko nakuha ang mana." Pagkatapos ay lumitaw ang ilang figures sa paligid ni Lian. Pinunasan ni Lian ang dugo sa kanyang mukha at ngumiti. At sabi ng babaeng nakasombrero, "Matatawa ka pa sa ganitong sitwasyon." Dahan-daang tumayo si Lian, at unti-unting nawala ang ngiti, napalitan ng madilim at nakamamatay na tingin. Buti pa. Sa katunayan, maaari ko sanang harapin ang sitwasyong ito ng mas maaga. Nagulat ang dalaga, at ang lamig ay dumaloy sa kanyang gulugad. She muttered, "Strike muna." Nang umalangaw-ngaw ang mga unang putok ng baril, tumakbo si Lian sa isang katabi ng bahay at sinipa ang pinto. Isang lalaking may salaming pang-araw ang tumalon sa puno at random na pinaputokan si Lian. Ang mga bala ay lumipad palabas ng baril na may tuloy-tuloy na tunog, at lumipad ang mga spark. Pagkaraan ng ilang minuto, ang mga tile ay puno ng mga butas. Isang kalbong lalaki na may sniper rifle ang maingat na tinutukan ang butas. Dahan-daang lumapit ang may tato na lalaki, gustong tingnan si Lian. Ang grupo ng 4 ay may malinaw na dibisyon ng paggawa, at sila ay nagtrabaho ng walang putol. Sa sandaling ito, sa ilalim ng metal sheet kung saan nagtatago si Lian, isang maikling sibat ang biglang lumitaw. Nagulat ang lalaking may tato at napaatras ng mahigit 10 metro. Nawalan ng bisa sa nakamamatay na suntok, ang maitim na pulang bala ay lumaki sa isang masa, at lumitaw ang isang helmet ng sungay ng USA, na nagpapakita ng kakaibang pulang mata na may itim na gilid. Nang makitang delikado ang sitwasyon, nagpaputok ng maikling sibat ang kakaibang multo sa puno. Iniiwas ng lalaking nakaitim na salamin ang sibat na lumipad sa kanya ngunit hindi napansin ang itim na anino sa likod ng kakaibang multo. Sigaw ng isang babaeng nakasombrero, tumakbo ng mabilis. Ikaw. Ang lalaking nakaitim na salamin ay nagmamadaling hinayla ang gatilyo. Isang bala ang tumagos sa dibdib ni Lee. Yan kasabay ng pagsaksak sa kanya ng kompletong dragon sword sa noo, tumagos sa kanyang baril at mga daliri.
Tinutukan ng kalbo ang puno at hinayla ang gatilyo. Ngunit hindi siya makakita ng malinaw, at hindi siya nang ahas na bumaril ng walang ingat. Sa sandaling ito, sumugod ang kakaibang multo patungo sa may tato. Tumayo si Lian sa puno, hinugot ang kompletong dragon sword, at tumingin sa babae na may malungkot na ekspresyon. Nagulat ang batang babae at tumakbo patungo sa dulo ng kalye, sumisigaw, nakatagpo kami ng isang mahirap. Tara na. Ngunit hindi pinansin ng kalbo, ang iniisip lamang ay ipaghiganti ang kanyang mga kasama. Nanginginig ang mga dahon ng puno. Malakas na tumalon si Lian sa makakapal na mga dahon at diretsyong bumulusok sa babae at sa kalbong lalaki. Sa sobrang bilis ng reaksyon ng kalbo, itinutok, pinaputok muna, at hinayla ang gatilyo. Hindi nakaiwas si Lian, at tinamaan ng bala ang kanyang dibdib. Natuwa ang dalawang lalaki at naisip, patay na ba siya? Ang boses ng sistema ng Nagel iligtas buhay na buhok ni Goyang ay hamarang sa isang nakamamatay na sugat, minsan. Nang makitang hindi nahulog si Lian, natakot ang dalaga. Bago pa siya makasigaw, nabasag na ng sibat ang ulo ng kalbo. Tumalsik ang dugo at utak. Pagkatapos ay tumalsik ang isang sibat na may ulo ng tigre mula sa ibaba at tumusok sa katawan ng dalaga. Hinawakan niya ang sibat na tumusok sa kanyang dibdib at nagngangalit ang kanyang mga ngipin kay Lian. 10 capitals, lahat kayong mga inang halimaw. Biglang lumiwanag ang katawan niya na medyo berde. Nagulat si Lian, mabilis na binitawan ang sibat, at umatras. Ngunit huli na. Ang boses ng system ay nagsabi, ikaw ay isinumpa ng pamana ng martial god, at ang ilan sa iyong mga kasanayan ay hindi magagamit sa loob ng 15 araw, kabilang ang mabilis na pulang siyam na phoenix, banal na anteng-anteng, at pagpatay sa chi surge. Natanggap mo ang mana ng martial god na bulaklak na kilala niyo. Napabuntong hininga siyan, malas. Samantala, nakikipag-away ang kakaibang multo sa lalaking payat na nakapulang pantalon at unti-unting nangunguna. Ginamit ng babaeng nakasombrero ang lahat ng kanyang huling lakas para sumigaw, Xiaowu, tumakbo ng mabilis, at hanapin si Yonho. Pagkatapos ay nahulog siya, wala ng buhay. Sinulyapan ng payat na lalaki si Lian at ibinaba ang kanyang sibat, pinatumba ang 2 tao sa kanyang likuran sa takot. Nagmamadali niyang binaril sa noo ang kakaibang multo at tumalikod para tumakbo. Naisip ni Lian sa kanyang sarili na ang dugo ay kasalukuyang nasa cooldown at wala siyang soul capture state ngayon. Itinaya niya ang kanyang buhay upang lumikha ng isang sorpresang pag-atake, ngunit naubos nito ang kanyang Nagel iligtas buhay na buhok. Ngayon ay mayroon na lamang siyang 3 bala na natitira, at lahat ng kanyang kakayahan ay nakalak. Nagpasya si Lian na huwag nang lumaban. Ngunit pagkasabi niya noon, papatayin niya silang lahat. Hindi niya maaaring hayaang makatakas ang sinuman. Dahan-daang naglakad si Lian. Daan-daang ibong sudo ang lumipad palabas at hinabol ang lalaking may tato na sumalakay. Lumipad palabas ang mga ibong sudo at hinabol ang lalaking may tato. Ang isang anteng-anteng ay unti-unting nawala, at ang bala sa dibdib ni Lian ay kusang lumabas. Pagkatapos ay nakuha niya ang kakaibang multo. Salamat sa impormasyon mula kay Sudo, walang humpay na hinabol ni Lian ang lalaking may tato. Napatingin si Lian sa lalaking nasa likod niya. Biglang itinaas ng lalaking may tato ang kanyang submachine gun. Mabilis na nagtago si Lian sa isang eskinita. Ngunit hindi siya bumaril at tumakbo lang siya palabas sa paningin ni Lian. Naisip ni Lian sa kanyang sarili, inaatake ang silangan at tinamaan ang kanluran. Mabuti yan. Samantala, sa isang Rolling Stone music store sa Dongda Street, binuksan ang TV. Sa screen, isang magulo na lalaki na nakalaylay ang mga kilay ay tumutugtog ng gitara at kumakanta sa sarili. Umalangaw-ngaw ang tunog ng nagmamadaling mga yabag,
At ang lalaking may tato ay nakatayo sa ilalim ng karatula, humihingal. Pagkatapos ay tumangala siya, itinutok ang kanyang baril sa mga ibong sudo sa kalangitan, at nagpaputok. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag, at lumitaw si Lian sa harap ng lalaking may tato. Hindi ka na ba tatakbo? Napabuntong hininga ang may tato at napasandal sa dingding. Hindi ako makatakas. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras at pagsisikap. Ang babaeng iyon ba ang leader ng grupo nyo? Nagkibit balikat ang lalaking may tato, halos. Ang lalaki niya ang tunay. Nang marinig ito, sinabi ni Lian, sinabi ko sa iyo. Pero kahit ano, isa lang siyang support type inheritor. So may mga kasabwat ka pa. Pagkatapos ay niloko ng may tato na lalaki si Lian na tumalikod at saka sinubukang barilin. Ngunit ginulat siya ni Lian at pinababa niya ang kanyang baril. Naglabas siya ng 2 punyal mula sa kanyang likuran at bamulong, berserk, 30 bullet damage immunity at 25 recovery acceleration ay idinagdag sa hilang consumables. Ang ilang putok ay hindi makakapatay sa inyong dalawa. Okupado ang mga kamay ko. Kapag sinaksak ako ng sibat mo, hindi ko ito maarang. Ngunit hindi ka mas mabilis kaysa sa isang bala. Ang magiging resulta ay masasaktan ka, at mamamatay ako. Sinabi ito ni Lian ng may paghamak. Ano ang iniisip mo na maaari kang makipaglaro sa akin? Nang marinig ito, umungal ang may tato. Kahit na mayroon kang 70 o kahit 80 na kasanayan sa santukan, kung wala kang suporta ng estado ng mana, 50 hanggang 50 pa rin kami. Hindi sumagot si Lian. Ibinato lang niya ang karot sa bibig niya. Umiwas ang may tato, at tumama ang karot sa salamin sa harap ng TV. Tumigil din ang lalaki sa TV. Natulala. Inangat ni Lian ang kanyang baba at tumingin sa kanya. Pinalitan ang kanta. Napakurap-kurap ang lalaki sa pagkalito at napalitan ng masayang tono. Bahagyang tumango si Lian. Sinamantala ng lalaking may tato ang pagkakataon at diretsyong sinaksak ang leeg ni Lian. Mabilis na hinugot ni Lian ang kanyang nagbabalik na dragon sword upang harangan ang pag-atake. Ang espada ay tumusok pabalik, at si Lian ay nanunuya. Muli niyang binaliktad ang nagbabalik na dragon, at naghiwalay ang 2 lalaki. Sa sandaling magkadikit sila, kumislap ang talam, naputol ang leeg ng lalaking may tato, at bumulwak ang dugo na parang fountain. Hindi sinasadyang hinawakan ni Lian ang nagbabalik na dragon at bamulong, salamat sa pagtulong mo sa akin na mapagtanto kung gaano talaga ako kalakas. Habang bumagsak ang lalaking may tato, tumunog ang boses ng system, sa kasamaang palad, hindi mo natanggap ang kanyang mana. Kinuha ni Lian ang submachine gun at naglakad papunta sa Rolling Stone. Inihagis niya ang baril sa mesa, inikat ang screen ng TV patungo sa kanya, at umupo, nakatingin sa lalaking kumakanta. Biglang tumigil ang gitara, at tumigil siya sa pagkanta at tumingin kay Lee. Yan, mukha kang hindi pamilyar. Hindi pa kita nakikita. At itong patay na lalaki. Nang marinig ito, nagtanong lang si Lian, wala pa bang nakarating dito? Nagkibit balikat ang lalaki paminsan-minsan, mayroong mga ilang. Naalala ko lang na may isang makikitid na tao na dumating noon at 7 taon nang hindi lumalabas. So nasaan na siya ngayon? Ngumiti ng masama ang lalaki. Sumama siya sa isa pang makikitid na tao. Biglang naramdaman ni Lian na walang laman ang upuan sa ilalim niya. Mabilis na hinawakan ng kanyang kanang kamay ang armrest ng upuan at hinayla ang sarili palabas. Ngunit huli na. Kinaladkad ng malagkit na kadiliman ang kanyang katawan at ibinalot ng mahigpit sa kanya. Ang malagkit na kadiliman ay nagbigkis kay Lian sa upuan sa harap ng kanyang mga mata. Unti-unting lumabas ang isang kamay mula sa TV. Pagkatapos ay lumabas ang isang ulo, isang katawan, 2 kamay, at sa wakas ang sapatos ng lalaki.
Tiningnan niya si Lian na may malamig na mga mata. Ngunit hindi natakot si Lian at patuloy siyang pinukaw. Kung nandito pa ako siguradong mas magaling pa ako kumanta sa'yo. Kumanta ng 7 taon at umaakit ng aso dito. Hindi mo kailangang kumanta tulad ng ginagawa mo. Galit na galit ang lalaki at hinawakan ang braso ni Lian. Saka maging kaibigan ko. Ngunit kahit anong pilit niya, ang palso ni Lian ay kasing tigas ng tuyong bakal at hindi natitinag. Makalipas ang ilang minuto, nawalan ng pasensya ang lalaki at naglabas ng paper cutter at itinutok kay Lian. Ngumiti si Lian at tumingin sa kanya. Ano ang tinitignan mo? Sige at gawin mo. 7 taon na ang nakalipas. Lumipas ang mga taon mula nang dumating ang isang makikitid na tao na tulad ko, at hindi mo ito mapapalampas. Ngunit ang lalaki ay tila natatakot na gawin ang anumang bagay. Sinampal niya ang sarili, pagkatapos ay dinampot ang isang klorera, inihagis sa lupa, at sinipa ang stereo ng paulit-ulit. Inilalabas ang kanyang galit. Tumawa ng malakas si Lian nang makita niya ito. Hindi mo man lang masaksak ang isang tao bilang isang multo. Kakaiba ka talagang alakdan. Naririnig ang panunuya ni Lian. Lumingon ang lalaki. Kaya mo ba itong kontrolin? Kaya mo ba itong kontrolin? Tumawa ng malakas si Lian. Sabi ko, paano ka nakapasok? Pareho kaming magkapatid sa kahirapan. Kaya sabihin sa akin. Unti-unting kumalma ang lalaki. Sinabi niya kay Lian na bihira ang mga estranghero na lumitaw dito at makinig sa kanyang kwento. Kasali ako dati sa banda. Noong gabing iyon, nalasing ako kasama ang aking mga kapatid at gumala dito ng alas 11. Sa isang kisap mata, lahat ng tao sa paligid ko ay nawala, at ako ay napadpad dito tulad mo. Kung iisipin, talo na ako. Gumagawa ako ng musika sa loob ng maraming taon, at wala akong nakuha kahit saan. Ang perang kinita ko sa mga gig ay sapat lang para makabili ng 2 bote ng alak. Ni hindi ko kayang maging tapat sa aking mga magulang sa buhay na ito, at malamang na hindi ko na sila makikita. Pagkatapos makinig, tumawa si Lian. Tutulungan kita. Pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang mga daliri, na nag-iwan ng ilang dents sa upuan. Ang tato sa kanyang dibdib ay kumikinang na pula at puti. Tumaas ang usok. Tumayo si Lian, at nawala ang upuan. Sa oras na ito, ang lalaki ay natigilan, nakatitig kay Lian ng may dilat na mga mata. Biglang nagbuga ng asol na liwanag ang mga gintong barya sa leeg ni Lian. At pagkatapos ay lumitaw si Dan Niyang. Hindi sila pinansin ni Dan Niyang ngunit interesado siya sa jukebox sa bar. Nag-inat si Lian. Dan Niyang, ilabas mo siya. Tumingin si Dan Niyang sa lalaking nakadilaw na kamiseta at nagtanong, how ba ito? Nang marinig ito, nagtaka si Lian kung ano si how. Lumapit si Dan Niyang sa lalaki at sinabing ang sitwasyon niya ay aksidenteng nakapasok siya sa underworld ngunit hindi na siya nakabalik. Nagkaroon ng ideya si Dan Niyang at tinanong si Lian, paano ang jukebox na ito? Naunawaan ni Lian ang ibig sabihin ni Dan Niyang. Ngunit ang jukebox ay masyadong malaki at hindi maginhawa upang dalhin. Inabot niya kay Dan Niyang ang isang CD player. Kunin ito sa halip. Kinuha ito ni Dan Niyang, ngumiti, lumapit sa lalaki, idiniin ang kanyang ulo, at isinilid sa CD player. Sa wakas, nagdagdag siya ng 2 pang suntok. Napailing na lang si Lian at natatawa nang makitang marahas na kumilos si Dan Maiyong. Nalilitong tanong ni Dan Maiyong, paano ito bihira ngunit napakahina? Bakit mo siya pinamunuan partikular? Sumagot si Lian kanina sa kalsada na, bagaman masama ang kanyang pagkanta, maaaring may pakinabang ito. Naisip ni Lian sa kanyang sarili nang hinahabol ang may tato na lalaki sa saklaw ng artifact na ito na hindi siya nakatanggap ng anumang abnormal na notification sa status. Ang tanging espesyal ay ang lalaking ito na nakatingin sa CD player.
Sinabi ng kanyang custom na boses na ang tunay na bunga sa loob ay hindi maaaring alisin sa kaluluwa ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang walang kwentang kaluluwa na mahilig lamang tumugtog ng kakaibang musika na walang nagustuhan sa buong araw. Lumabas ng tindahan sina Lian at Dan Niyang. Bigla siyang nakaramdam ng kung ano sa ilalim ng kanyang mga paa at yumoko ito para kunin. Isa itong glass marble, ungol ni Lian. Noong bata pa ako at nagsasanay, isa ito sa ilang laruan na mayroon ako. Inihagis niya ang marmol sa langit, ngunit hindi inaasahang tumama ito sa buwan. Nagulat silang dalawa nang makitang biglang naging halimaw ang buwan at nagmamadaling bumaba. Ipinatawag ni Lian ang nakapulupot na dragon sword at, na may paalang na laslas, pinutol sa kalahati ang paparating na buwan. Nang maramdamang may mali, nagmamadaling sinabihan ni Lian si Dan Niyang na bumalik sa Six Cloud Golden Gang. Sa isang kislap ng liwanag, nawala si Dan Niyang. Sa sandaling ito, isang kaluskos ang narinig. Lumingon si Lian at nakitang siya pala ang may tato. Kanina lang niya. Gumagapang na siya ngayon sa lupa patungo kay Lian na parang ahas. Sinipal ni Lian ang isang balde na bakal sa tabi niya at kinaladkad ito patungo sa lalaking may tato. Pagkatapos ay binasag niya ito ng paulit-ulit, tulad ng isang serial killer sa isang pelikulang Amerikano. Nang ang bangkay sa kanyang paanan ay tumigil sa paggalaw at ang balde ay naging deformed at baluktot, si Lian ay tumigil sa sandaling ito. Tumingin siya sa likuran niya, at isang grupo ng mga undead ang sumugod. Nakatingin sa grupo ng mga bangkay sa harapan niya. Naisip ni Lian sa kanyang sarili na hindi ganoon kadali iyon. Tinapik ni Lian ang CD player sa kanyang baywang at nagtanong, ano ang itatawag ko sa iyo? Kumanta ng ilang linya, at huwag mo akong pahirapan magdamag. Pinindot ni Lian ang play button. Tumunog ang boses ni Liang Yi na kumakanta ng klasikal na musika na may mabilis na tempo. Hawak ang nakapulupot na dragon sword sa kanyang kamay, si Lian ay sumugod patungo sa grupo ng mga undead at kinakalkala kung ito ay dahil dito. Paano hindi gumagana ang epekto ng panunupil ng simbahan? Kung talagang kinakailangan na kunin siya, kung gayon kailangan niyang kunin sa lahat ng paraan. Ibinaba ni Lian ang kanyang mga paa at sumugod sa grupo ng napakaitim na undead. Ang balabal at ang nakapulupot na dragon sword ang tanging mayroon siya. Ang mga undead ay pinutol sa kalahati sa mga piraso ng papel. Naisip ni Lian sa kanyang sarili, mga taong papel lang sila. Nagtapon siya ng dalawang maliliit na gintong barya, at dalawang lalaking Hapon ang lumitaw sa likuran niya. 100 demonyo ang umaatres mula sa panganib.